So healthy morning, healthy afternoon, sweet morning, and sweet afternoon. So today, ang i-discuss natin is about quality control. So by the way, ako po pala si Jenny May Lapus, Quality Assurance Officer ng Seeds of Earth. Ako po ang nag-check ng inyong mga stocks, cleanliness ng area, daily sales, at inyong mga inventory. So let's start po. So, sa nakikita nyo po sa ating picture, ito po ang example ng ating display sa ating healthy habits na nuts and seeds and gummy candies. So sa nuts and seeds, meron tayong gravity dispensers and scooping containers. Sa gummy candies naman, meron tayong scooping containers at cereal dispensers. Sa nuts and seeds, dapat kumpleto po at tama ang lahat ng name cards at price tags ng ating mga produkto. Dapat din po lahat ng cards at name cards ay may nakabalot na plastic cover para hindi agad ito masira o mapunit. Dapat din po alam natin ang magandang arrangement ng ating mga takal para attractive itong tingnan sa ating mga customers. Sa gummy candies naman, price tag lang po ang nilalagay natin. Dapat din po na ma-familiarize mo na ang lahat ng klase ng ating gummies and candies. Importanteng mapanatiling maganda at malinis ang ating display area. So next, may suot na scarf na nakaribon. So as you can see sa ating picture, ganito po dapat ang pagkakaribon ng ating mga scarf. Lahat po ng promodizers dapat may suot na scarf na tugma sa uniform na kanilang susuotin. So meron po tayong dalawang uniform ng healthy habits or yung sa nuts and seeds. Yun yung yellow color na t-shirt. Meron din po tayong uniform sa ating gummy candies, which is yun yung blue t-shirt. So kung yellow t-shirt po ang susuotin ninyo, dapat po ang gagamitin yung scarf is yung scarf na color blue and yellow. At kung yung t-shirt na blue naman po ang gagamitin ninyo, dapat yung orange na scarf ang susuotin ninyo. So dapat po ang ating scarf ay nakaribon ng maayos. So para mapanatiling nakaribon ito, gumamit po tayo ng mga perdeble or any pin para hindi po agad ito malus. Paalala din po na huwag po natin gawing panali sa buhok or gawing basahan ng ating mga scarf. Next, nakatuck in ang uniform. So sa ating picture po, makikita nyo ang example ng ating mga dicers na may complete uniform na nakatuck in. So dapat po siguruhin natin na always po tayo nakatuck in at may suot tayong kompletong uniform with ID. So next, naka-makeup. So dapat po lahat ng ating mga promodizers ay nag-a-apply po ng makeup sa ating mga mukha. Siguruhin din po na ikaw ay malinis, mabango, at maganda kapag humarap po tayo sa ating mga customers. Always remember po na kayo po ang main product ng Seeds of Earth. Next, nakatali ang buhok. So dapat po lahat ng ating promodizers ay nakatali ng maganda at maayos ang mga buhok. Gumamit po tayo ng gel, hair polish, or iba pang produkto na pwedeng makatulong upang mapanatiling nasa ayos ang ating mga buhok. Dapat din po gumamit tayo ng clip na may kasamang hairnet para maiwasan pong malaglagan ng buhok ang ating mga produkto. So next is, hindi maalikabok ang containers. Dapat po mapanatiling malinaw at malinis ang ating mga containers at dispensers para po makita ng maayos ng ating mga customers ang ating mga display.
So please make sure na pinupunasan ninyo ang ating mga containers at dispensers araw-araw. So next is malinis ang sahig at ang paligid ng display area. So everyday po sa pag-in or pagdating natin sa ating area, i-check po natin or dapat siguruhin natin na malinis ang ating sahig at ang paligid ng ating display area. Make sure po na wala pong any footprints o kahit anong dumi ang iyong sahig. So next is malinaw ang mga containers at dispensers. So sa nakikita nyo po sa ating picture, malinaw po at nakikita po natin ang ating mga display. So para po malinaw tingnan ang ating mga containers, gumamit tayo ng mamasa-masang towel or yung towel na medyo basa, tapos patakan po natin ito ng 1 or 2 patak ng mineral oil. Tapos, punasan po natin ang ating mga containers at dispensers. Pagkatapos naman po, kumuha tayo ng tuyong towel upang punasan ulit yung ating mga containers at dispensers para po iwas sa watermarks. Next. Tama ang dami ng laman ng containers. So tayo po ay may sinusunod kung gaano dapat karami ang nire-refill or kung gaano dapat kadami ang laman ng ating mga containers. So dapat umabot lang or lumagpas lang ng konti hanggang sa half ng containers. Dapat din po hindi nagzi-zero display ang isang item or hindi po siya nauubusan. Dapat din po may palatandaan kayo kung need nyo nang mag-refill. So usually, ang palatandaan po natin is kapag ang ating display is 1 inch na lang yung kanyang dami, yung laman ng isang item doon sa container. So kapag ano, need na natin mag-refill. Next. So tama ang dami ng laman ng containers. So yung atin pong mga scooping containers, dapat po hindi natin siya punuin kapag magre-refill. Kasi po kapag masyadong puno ang laman ng ating mga containers, mahihirapan po tayong i-open at mag-scoop sa ating mga items. So dapat po, yun lang pong lagpas or half lang siya ng container. Next, naka-organize ang gamit or supplies. So lahat po ng mga gamit at supplies nyo dapat ay naka-organize. Lalo na kung may liquid po tayong mga supplies para maiwasan po na matapon ito or makadali ng ibang gamit natin. Dapat din po ay nakabukod or malayo ang supplies natin sa ating mga buffer stocks para masiguro nating ligtas ang ating mga stocks. Next, naka-tape or naka-sealed ng maayos ang mga boxes sa buffer. So lahat ng boxes natin sa buffer dapat po ay naka-sealed. So dapat may tape po. Yung tape, dapat po hindi yung luma na. Dapat madikit talaga yung tape para sure po na sealed ang ating mga boxes. Para din po, maiwasan po natin mapasukan ng kahit anong insekto ang ating mga stocks. So next, may nakadikit na notes sa kada boxes sa buffer. So kada buffer dapat meron siyang nakadikit na notes kung ano ang laman ng kada box. Para madali lang po ninyong malaman kung saang box nakalagay ang stock na kailangan ninyo at para mapadali na lang po sa inyo ang mag-check kapag araw ng inventory. So mas maganda po na kapag magsusulat tayo ng notes,
ang isusulat po natin is yung stock, tapos kung ilang kilo ng item ang natira. Next, walang BO sa loob ng isang buwan. So hanggat maaari po, wala tayong BO or bad order na mga stocks kada buwan. Kasama po ito sa ating evaluation dahil dito po namin malalaman kung inaalagaan or naaalagaan bang mabuti ang ating mga stocks. So, dapat din po alam nyo ang gagawin kapag meron po kayong mga BO or for pull out na mga stocks. Next, may nakadikit na kumpletong detalye sa lalagyan ng BO. So, kapag may BO po kayo, dapat nakalagay ito sa secured na lalagyan. So, example po dyan is yung lalagyan ng gummy belt. So, pwede nyo pong gamitin yon para lagyan ng ating mga BO stocks. So, huwag po natin kalimutan na lagyan or dikitan ng complete na details ang ating BO. So, ito po ang mga details na dapat nakasulat sa ating BO stocks. First is branch. Next is date. Next is reason kung bakit po ipo-pull out or na-BO ang iyong stock. So, next. Hindi mabaho ang towel. So, please make sure po na hindi po mabaho ang ating mga towels dahil pwede pong kumapit ang amoy ng towels sa ating containers at sa mismong stocks po natin. So, bawal din po tayong gumamit ng Zonrox, chlorine, or pati ng alcohol dahil pwede po itong makasira sa ating mga containers at pwede din po itong makasira sa mismong stocks natin. So, next. Nakaseparate ang towel na pamuna sa loob at labas ng containers. So, dapat po tayo ay may palatandaan sa ating mga towels kung ito po ba ay para sa labas o sa loob ng containers. At dapat din nakaseparate yung towel na para doon sa nuts and seeds and para doon sa mga gummies para po maiwasang malagyan ng asukal ang ating mga nuts. So, yun lang po. Sana ating sundin ang rules o ang mga paraan sa ating paglilinis para mapanatiling maganda, maayos at secured ang ating mga binibentang produkto. Salamat po! Nalagi ko yung nabasa sa site. Okay. Ito mo natulo ko sa gravity dispenser sa sulod. Ano? Kasi nga yung skip lang. Recap na tanan. Pero siguro ang laman ay katong sakto ang laman. Kaya siguro na. Nga. Hindi naman na-continue basa na rin. Ha? Hindi mo nabasahon nun pa, masingit lang. Karo? Hmm. Ino yung tama. Yun na, yun sa natin. Bakit to? Nagupuhan sa isa.